Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, his goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Christians join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Muli ay isang mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin, sa lahat na nakikinig sa prayer devotion ng St. Paul United Methodist Church. Maraming salamat sa muli pagsama niyo po sa amin. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. O aming Ama na sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord God, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin, aming Ama. Salamat po, Lord, at ginising niyo ang bawat isa sa amin na may kalakasan ng katawan at isipan ng aming Ama, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Samahan niyo nga po kami, Lord God, sa pagnilay-nilay na iyong mga salita sa umagang ito. Maraming salamat po muli, o aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun nga, diba? So, mabiyayang umaga sa bawat isa sa atin muli at muli. Nagagala kami na muling sinasamahan niyo po kami dito sa ating prayer devotion. Inayayahan ko kayo na makinig, manood online sa aming prayer devotion mula Lunes hanggang Sabado. 6 na umaga po ito, napopost sa Facebook page ng St. Paul. Sa umagang ito, ang pagbabasihan ng ating aralin ay mula sa Ephesians chapter 4 verses 25 to 32. So, babasahin ko siya mula sa New International Version 25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgive you. Para sa akin, ang buod ng ating aralin sa araw na ito ay how to reset or reboot. Diba pag ang cellphone natin o kaya laptop o kung anumang gadget natin, diba pag bigla nag-hang or hindi na gumagana, ano yung kadalasan ginagawa natin? Diba ito ay ang pag-reboot, diba? So, ano nga bang reboot? So, ito ay ang pag-refresh, diba? Pag-refresh ng operating system to clear the temporary data and resolve the various software or hardware issues. So, dito isipin natin na tayo ang laptop at ikukumpara natin sa kung paano tayo namumuhay or dapat na mamuhay. So, mayroong steps, sabi daw sa on how to reboot a laptop. So, one is to refresh, ito sabi, or to restore, pagbalik sa original. Ito ang stage ng laptop na wala pa maraming downloaded apps, mga games, o wala pang mga big files na nakasave. Sa buhay ng tao, ito naman ang stage natin, kumbaga hindi pa tayo masyadong nagpapadala sa tawag ng mundo, sa worldly desires, katulad ng kasakiman, ng galit, diba? Kasamaan, pagmamataas, at pagdududa. Namumuhay tayo ng simple, na may pagpapahalaga sa buhay natin, pagpapahalaga sa kapwa, at higit sa lahat, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Pangalawa, sabi, is clear temporary data. So, ang ibig sabihin ay burahin ang mga hindi ka nais-nais or wala ng value or tulong ng mga files or applications na nagpapabagal sa laptop. Para sa atin na mga anak ng Diyos, ito ang lagi natin naririnig na the old has gone, new has come. After reboot, we are a new creation. We should put off our old self and put on our new self. Ito yung stage na dapat pag na-realize natin na walang magandang bunga ang mga bagay na iyon, huwag na natin balikan or ibalik sa mga buhay natin. Diba ang huli, lutasin or ayusin ang iba't ibang mga issues sa software or hardware. So, let's put away falsehood and instead put on speaking the truth. Ang ating mundo sa ngayon ay puno ng kasinungalingan at panlilinglang. Sa makatwid, ang anumang hindi totoo ay dapat na alisin natin sa ating buhay. Ang pagiging totoo ay dapat maging bahagi ng bagong sarili natin na nilikha. Ang sarili natin na nilikha, diba, sa kawangis ng Diyos. But syempre, this is simply not just a behavioral change na stop this and do this. Diba? Sa halip ito ay dapat nagmumula sa pagpapanibago sa ating isip. Kung binabago natin ang ating isipan, everything else will follow. Diba? Tandaan natin, diba? Be angry but do not sin. Maaari ka naman makaramdam ng galit, normal yon, diba? Parang sino namang tao bang hindi nagagalit. Pero hindi ito dapat magbibigay sa ng pahintulot na gumawa ng kasalanan. No corrupting talk, but instead talk that builds up. Huwag tayong masyadong maging mayabang or mapag-imbabaw. May kasabihan nga, diba, mas matalim ang salita kaysa sa espada. Kasi mas bumabaon sa isip at sa puso ang mga masasakit na salitang nabibitawan natin. At iba yung sabi, hindi na natin pwedeng ibalik. Kumbaga, parang gano'n, na parang, ay, hindi ko pala yun minimin na sabihin. Dahil sabi na natin pwedeng bawiin. Kung nakasakit na tayo. Do not use filthy words at higit sa lahat, hindi natin gagamitin sa maling paraan ang pangalan ng Panginoon. Ibang mga kapatid, ang nais lamang ng ating Panginoon pagkatapos natin mag-reboot, let's live our lives sa nais niya, sa orihinal na plano niya para sa atin. Let's all be kind to one another, be tender-hearted to one another, do good to each other, and above all, let's forgive one another. Diba? Maging katulad tayo ng ating Panginoon. May habag at kabaitan. Kaya niya tayo pinatawad, maging sa ating mga kasalanan at sa mga pagkukulang. So, ang huling habiling ko lang mga kapatid para sa atin sa araw na ito, sa umagang ito ay, let's renew our mind and look up to Jesus.
May the good Lord bless each one of us. So, samahan niyo ako sa huling panalangin. O aming Ama, tunay nga po, Lord, na patuloy naming nararamdaman ang inyong pag-ibig sa amin, Lord. Kaya sa mga oras na ito, aming Ama, hinihiling po namin sa inyo, Lord, na nawa po aming Ama, linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Lord God, upang patuloy kami, Lord, na mamuhay ng ayon sa inyong kagustuhan ng aming Ama. Naway patuloy na po namin talikdan, Lord, ang mga gawain, ang mga salita o aming Ama, mga pag-iisip na hindi nakakatulong sa paglago ng aming relasyon sa inyo, Lord God, magrelasyon namin sa aming kapwa. Sa halip, Lord God, ay nawa ay mamutawi sa aming mga labi, sa aming mga puso, Lord God, sa aming mga isipan, ang patuloy na pag-ibig, ang paggalingan sa aming kapwa, ang patuloy, Lord God, na pagsamba sa inyo lamang ng aming Panginoon, Lord God. Humihingi pa rin po kami ng kapatawaran sa inyo, Lord, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang o aming Ama, Lord God. At patuloy kami nagpapasalamat sa mga biyaya po aming Ama na nanggagaling sa inyo, na sa kabila ng mga pagkukulang, kasalanan namin, Lord, patuloy niyo po kami binibigyan o aming Ama. Maraming salamat po aming Ama, Lord, sa patuloy na biyaya ng buhay sa bawat isa sa amin. Nawa nga po aming Ama, patuloy niyo kami bigyan ng kagalingan, Lord God. Tanggalin niyo po kung anumang mga hindi na magaganda nararamdaman namin sa aming mga katawan, Lord. Bigyan niyo po ng healing ang mga nangangailangan, hindi lamang sa kanilang pisikal na pangatawan, Lord, kundi higit sa lahat sa kanilang emotional at sa kanilang spiritual na aspeto, aming Ama, Lord God. Patuloy ko rin po tinataas sa inyo, Lord, ang aming simbahan, ang St. Paul United Methodist Church, Lord God. Lahat, Lord God, ng mga namumuno dito, Lord God, sila pastora o aming Ama, lahat ng mga miyembro, Lord God, patuloy niyo po silang i-bless, Lord God. Maraming salamat sa lahat, o aming Ama, Lord, at patuloy po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, o aming Ama. Ito po, Lord God, aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.